Seriously, look how big it is. I don't think it is a human. I think it's a Sasquatch. Maraming kwento ang naglalarawan ng mga kakaibang nilalang na tila lumalabas mula sa mga alamat at kwentong bayan. Ngunit paano kung ang ilan sa mga ito ay tunay na nakita sa totoong buhay? Mula sa mga kagubatan hanggang sa kalaliman ng karagatan, ating aalamin ang 10 halimaw na nakita ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay ng excitement sa ating imahinasyon, kundi nagbibigay rin ng tanong na gaano karami sa mga ito ang totoo. Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay upang tuklasin ang mga kwento sa likod ng mga nilalang na ito at alamin kung ano ang maaaring katotohanan sa likod ng mga misteryo. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Bigfoot. Si Bigfoot na kilala rin bilang Sasquatch ay isang legendary na nilalang na sinasabing nakikita sa mga kagubatan ng North America. Ang pinakasikat na sightings ng Bigfoot ay ang Patterson-Gimlin film noong 1967. Nakita siya sa isang grainy na 16mm footage na kinunan nina Roger Patterson at Bob Gimlin sa Bluff Creek, Northern California, na nagpapakita ng isang mataas, mabalahibong nilalang na naglalakad sa kagubatan. Samantala, maraming ulat ng malalaking bakas ng paa ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng North America. Tulad ng isang bakas ng paa na natagpuan sa Johnstown, Pennsylvania noong 1980 na may sukat na 17.75 feet ang haba. Kamakailan lamang may mga ulat ng pagkakita sa Bigfoot sa Yellowstone National Park, kung saan sa isang video nakita ang 4 na Bigfoot na naglalakad malapit sa mga bison. Gayunpaman, noong 1976, sinuri ng FBI ang mga sample ng buhok na pinaniniwalaang mula sa Bigfoot, subalit natuklasan na ang mga ito ay buhok ng usa. Maraming tao ang naniniwala na ang mga ulat ng Bigfoot ay bunga ng mga hoax o maling pagkakakilanlan ng mga kilalang hayop. Ngunit may mga sayantipiko at mananaliksik na naniniwala na posible ang pag-iral ng Bigfoot batay sa mga ulat at ebidensya na kanilang nakalap. Ang mga alamat tungkol sa malalaking nilalang ay matagal nang umiiral sa iba't ibang kultura sa buong mundo, lalo na sa North America. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng Bigfoot, patuloy itong nagiging bahagi ng kultura at imahinasyon ng maraming tao. Ang mga ulat ng pagkakita rito at ang mga ebidensyang nakalap ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan. Gayunpaman, ang Bigfoot ay nananatiling isang misteryo na nagbibigay inspirasyon sa mga kwento, pananaliksik at mga debate sa buong mundo. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong ebidensya, ang interes at pananabik ng mga tao sa posibilidad ng pag-iral ng Bigfoot ay hindi nawawala, na nagpapakita ng malalim na pagkahumaling ng tao sa mga hindi pa nalulutas na misteryo ng ating mundo. Number 2, Loch Ness Monster. Ang Loch Ness Monster, na kilala rin bilang Nessie, ay isang nilalang sa Legend of Scotland na sinasabing naninirahan sa Loch Ness sa Scottish Highlands. Ang pangalan nito ay unang lumitaw noong 1933 matapos iulat ng isang lokal na pahayagan ang pagkakita ng isang malaking hayop na lumalangoy sa ibabaw ng tubig. Gayunpaman, ang pinakaunang record ng sighting sa Loch Ness ay mula pa noong 7th century sa isang talambuhay ni Saint Columba na isang misyonerong Irish na nagpakilala ng Kristyanismo sa Scotland. Dito inilarawan si Nessie bilang isang malaking nilalang na may mahabang leeg at isa o higit pang mga umbok na lumilitaw mula sa tubig. Maraming mga larawan at video ang lumitaw sa paglipas ng mga taon, ngunit karamihan sa mga ito ay pinaniniwala ang mga hoax lamang o maling pagkakatukoy lamang. Gayunpaman, maraming ekspedisyon at scientific studies ang isinagawa upang hanapin si Nessie, ngunit wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pag-iral. Ang mga sayantipiko ay nagmumungkahi na ang mga pagkakita kay Nessie ay maaring resulta ng hoaxes, wishful thinking o maling pagkakakilanlan ng mga karaniwang bagay tulad ng mga puno o alon. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, ang Loch Ness Monster ay naging isang mahalagang bahagi ng cryptozoology na isang subculture studies ng mga nilalang na hindi pa kinikilala ng science. Gayunpaman, si Nessie ay naging isang sikat na karakter sa iba't ibang pelikula, libro at palabas sa telebisyon na nagdaragdag sa kanyang alamat at kasikatan. Ang patuloy na interes at pananabik ng publiko sa bawat bagong ulat ng pagkakita sa kanya ay nagpapanatili ng alamat ni Nessie. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ni Nessie, patuloy pa rin ang interes at pananabik ng publiko sa bawat bagong ulat ng pagkakita sa kanya. Number 3, Chupacabra.
Ang chupacabra, na literal na nangangahulugang goat sucker sa Espanyol, ay isang maalamat na nilalang na sinasabing umaatake sa mga hayop at sinisipsip ang kanilang dugo. Ang mga ulat tungkol sa chupacabra ay unang lumitaw noong 1995 sa Puerto Rico, kung saan maraming hayop ang natagpuang patay na may kakaibang mga sugat at walang dugo. Ang nilalang na ito ay inilarawan na may reptilian skin, matutulis na tinik sa likod at pula na mga mata. Sa ibang mga ulat, ito ay inilarawan bilang isang maliit na hayop na parang aso na walang buhok at may matutulis na ngipin. Samantala, ang unang ulat ng chupacabra ay nagmula sa Puerto Rico, kung saan maraming kambing ang natagpuang patay na may kakaibang mga sugat at walang dugo. Gayunpaman, noong 2004, si Phyllis Canyon na isang rancher ang nakakita ng isang kakaibang hayop sa kanyang ari-arian sa Cuero, Texas. Ang hayop ay may kulay blue-gray skin, mahabang pangil at nakayuko na likod na may paglalarawan sa chupacabra. Noong 2019, isang lalaki ang nakakita ng isang kakaibang nilalang na naglalakad sa west side ng Houston. Ang hayop ay tila isang aso na may sakit na manje na isang skin disease, ngunit ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring isang chupacabra. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na ang mga ulat ng chupacabra ay maaaring resulta ng maling pagkakakilanlan ng mga kilalang hayop tulad ng mga aso o coyote na may sakit na manje. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga ulat ng chupacabra ay bunga ng mga urban legend at mga kwentong bayan na pinalakas ng media at mga pelikula. Samantala, ang mga alamat tungkol sa mga ganitong nilalang ay matagal nang umiiral sa iba't ibang kultura. Gayunpaman, ang modernong alamat ng chupacabra ay nagsimula noong 1995 sa Puerto Rico at mabilis na kumalat sa buong Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Ang chupacabra ay naging sikat na paksa sa mga dokumentaryo, palabas sa telebisyon at mga pelikula na nagdaragdag sa misteryo at intriga sa nilalang na ito. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng chupacabra, patuloy itong nagiging bahagi ng kultura at imahinasyon ng maraming tao. Ang mga ulat ng pagkakita at mga ebidensya ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan. Number 4, Kraken. Ang Kraken ay isang legendary monster sa Nordic folklore na sinasabing naninirahan sa mga dagat mula Norway hanggang Iceland at Greenland. Inilarawan ito bilang isang napakalaking nilalang na may kakayahang sirain ng mga barko gamit ang malalakas na galamay nito. Kung hindi sapat ang lakas ng mga galamay, sinasabing lumalangoy ito sa paligid ng barko upang lumikha ng isang malakas na alon na magpapalubog dito. Ang alamat ng Kraken ay nagsimula noong 1180 sa isang ulat ni King Sverre ng Norway, at sa paglipas ng panahon ang mga kwento tungkol dito ay lumago at naging bahagi ng mga alamat ng dagat. Ang Kraken ay madalas na iniuugnay sa mga pagkakita ng giant squid o Architeuthis dux na isang tunay na hayop na maaaring lumaki hanggang 46 feet ang haba. Ang mga giant squid ay bihirang makita sa kanilang natural na tirahan. Ngunit noong 2012, isang pangkat ng mga sayantipiko ang nakakuha ng footage ng isang batang giant squid sa ilalim ng dagat sa south ng Japan at muli noong 2019 sa Gulf of Mexico. Ang mga giant squid ang may pinakamalaking mata sa lahat ng hayop na tumutulong sa kanila na mag-navigate sa madilim na kalaliman ng dagat. Gayunpaman, ang alamat ng Kraken ay naging kilala at nasama pa sa unang modern scientific survey tungkol sa natural na mundo noong 18th century. Si Carl Linnaeus, ang ama ng modernong biological classification, ay isinama ang Kraken sa kanyang groundbreaking na sistema natural noong 1735. Noong 1853, isang giant cephalopod ang natagpuan sa isang beach sa Denmark at ginamit ng Norwegian naturalist na si Japetus Steenstrup ang beak ng hayop upang opisyal na ilarawan ang giant squid na nagbigay ng scientific basis sa alamat ng Kraken. Sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya, ang Kraken ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik, manunulat at mga mahilig sa misteryo. Number 5, Ningin. Ang ningin ay isang legendary creature na sinasabing nakikita sa mga sub-Antarctic na karagatan, partikular sa paligid ng Antarctica. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Japanese na nangangahulugang tao dahil sa umano'y pagkakahawig nito sa anyo ng tao. Ang alamat ng ningin ay nagsimula noong kalagitnaan ng 2000s sa mga online forum sa Japan, partikular sa 2 Channel, na kung saan may report ang mga miyembro ng isang whale research ship na sila ay nakakita ng isang malaking puting nilalang na lumitaw malapit sa kanilang barko.
Ang unang ulat ng Ningen ay nagmula sa mga miyembro ng isang whale research ship na nagsabing nakakita sila ng isang malaking nilalang na una nilang inakala na isang submarine. Nang lumapit sila, bigla itong naglaho sa mga alon. May mga imahe mula sa Google Earth na nagpapakita ng isang bagay na kahawig ng Ningen malapit sa Southern Ocean. Maraming tao ang naniniwala na ito ay isang iceberg na nagkataong kahawig ng nilalang. Samantala, isang video mula sa Enoshima Aquarium YouTube sa Japan ang sa pagtatapos ng video, isang malaking nilalang na may maliit na mga mata at malaking bibig na tila nakangiti ang nakita. Ang video na ito ay nagdulot ng kalituhan at haka-haka na maaaring ito ang Ningen. Ngunit ang iba ay naniniwala na ito ay isang snaggletooth snake eel o isang kakaibang rock formation. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga ulat ng Ningen ay maaaring resulta ng maling pagkakakilanlan ng mga kilalang hayop o natural na mga formasyon tulad ng mga iceberg. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga ulat ng Ningen ay bunga ng mga urban legend at mga kwentong bayan na pinalakas ng media at mga online forum. Ang mga kwento tungkol sa mga malaki na nilalang sa dagat ay matagal nang umiiral sa iba't ibang kultura. Samantala, ang modernong alamat ng Ningen ay nagsimula noong 2000 sa Japan at mabilis na kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Ang Ningen ay naging sikat na paksa sa mga dokumentaryo, palabas sa telebisyon at mga online articles na nagdaragdag sa misteryo at intriga sa nilalang na ito. Number 6, Skunk Ape. Ang skunk ape nakilala rin bilang Florida's Bigfoot na sinasabing naninirahan sa mga swamp ng Florida, partikular sa Everglades. Inilarawan ito bilang isang malaking nilalang na may taas na 7 feet at timbang na humigit kumulang 5 pounds na natatakpan ng makapal na balahibo at may napakabahong amoy na parang pinaghalong basang aso at skunk. Ang pinakamaagang kilalang pagkakita sa skunk ape ay noong 1957 nang ang dalawang hunter ay nagulat na isang napakalaking mabahong unggoy ang sumalakay sa kanilang kampo sa Everglades. Samantala noong 2000, isang pamilya sa Sarasota County ang kumuha ng litrato ng isang nilalang na sinasabing skunk ape na nasa kanilang likod bahay. Ang mga pictures at video ng skunk ape ay bihira at kadalasang pinagtatalunan ng pagiging totoo. Gayunpaman, ang pinakakilalang picture na nakunan noong 2000 ng isang matandang babae sa Myaka, Florida na nag-akala na ito ay isang nakatakas na orangutan. Mayroon ding mga video na kuha ni Dave Shealy na isang kilalang mananaliksik ng skunk ape na nagsasabing nakita niya ang nilalang ng 4 na beses mula noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Si Dave Shealy ay isang kilalang researcher ng skunk ape at nagtatag ng Skunk Ape Research Headquarters sa Ochope, Florida. Ayon sa kanya, nakita niya ang skunk ape ng ilang beses at nakakuha pa ng video noong 2000 na nagpapakita ng isang nilalang na naglalakad sa swamp. Samantala, maraming sayantipiko at eksperto ang nagsasabing ang mga ulat tungkol sa skunk ape ay maaring resulta ng maling pagkakakilanlan ng mga tunay na hayop tulad ng mga bear o mga nakatakas na unggoy. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay bahagi lamang ng lokal na alamat at folklore. Gayunpaman, ang skunk ape ay isang mahalagang bahagi ng cryptozoology na isang subculture studies ng mga nilalang na hindi pa kinikilala ng agham. Ang mga kwento tungkol dito ay nagdaragdag sa kagandahan at misteryo ng mga swamp ng Florida. Bukod pa rito, ang skunk ape ay naging sikat na karakter sa iba't ibang pelikula, libro at palabas sa telebisyon na nagdaragdag sa kanyang alamat at kasikatan. Number 7, Lizard Man. Ang Lizard Man ay isang kilalang cryptid na unang naiulat noong 1988 sa Scape Ore Swamp, South Carolina, USA. Ang pinakaunang ulat ay mula kay Christopher Davis na isang 17 years old na binatilyo na nagsabing nakita niya ang nilalang habang nag-aayos ng flat na gulong sa kanyang sasakyan. Ayon sa kanya, ang Lizard Man ay may taas na 7 feet, kulay green, may balat na parang ahas, 3 daliri sa bawat kamay at pulang mga mata. Noong July 14, 1988, iniulat ni Christopher Davis na sinira ng nilalang ang kanyang sasakyan na nagdulot ng malaking interes mula sa media at publiko. Maraming tao ang nagsimulang maghanap sa Lizard Man sa lugar. Gayon din, maraming ulat ng pagkakita sa Lizard Man ang sumunod, kabilang ang mga ulat ng mga nasirang sasakyan at mga hayop na pinatay. Samantala, noong 2015, isang bagong video at picture ng Lizard Man ang lumabas na muling nagpasiklab ng interes sa kwento.
Maraming eksperto ang nagsasabing ang mga ulat tungkol sa lizard man ay maaring bunga lamang ng imahinasyon o maling pagkakakilala sa mga hayop sa paligid. Ang lizard man ay naging bahagi na ng lokal na kultura at folklore na nagdudulot ng turismo at interes mula sa mga monster hunters. Ang lizard man ay nananatiling isang misteryo at bahagi ng folklore ng South Carolina. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pag-iral, patuloy itong nagbibigay ng kakaibang kwento at interes sa mga tao. Number 8. Beast of Bray Road. Ang Beast of Bray Road na kilala rin bilang Wisconsin werewolf ay isang legendary creature na sinasabing nakikita sa rural na bahagi ng Elkhorn, Walworth County, Wisconsin. Ang nilalang na ito ay unang naiulat noong 1936 ng isang night watchman sa St. Coletta School for Exceptional Children ang nakakita ng isang mabalahibong humanoid na nilalang na may taas na 6 hanggang 7 feet na kahawig ng isang lobo o oso. Ang nilalang ay may mga mata na nagliliwanag at ang amoy nito ay parang nabubulok na karne. Maraming saksi ang nag-report na nakakita ng nilalang na ito na minsan ay nagiiwan ng mahahabang gasgas sa mga pinto at trunk ng mga sasakyan. Samantala, isang saksi ang nagsabing muntik na niyang mabangga ang nilalang habang tumatawid sa Bray Road at nang bumaba siya ng sasakyan, tinugis siya ng malaking nilalang na may pulang mata nang siya ay pabalik sa kanyang sasakyan na nag-iwan ng mga marka ng kuko sa pinto. Noong 2018 at 2020, may mga ulat ng mga saksi na nakakita ng malaking mabalahibong nilalang na nakatayo sa Spring Prairie at Lyons, parehong nasa Walworth County. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na ang mga ulat ng Beast of Bray Road ay maaring resulta ng maling pagkakakilanlan ng mga kilalang hayop tulad ng mga gray wolf o malalaking aso. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga ulat ng Beast of Bray Road ay bunga ng mga urban legend at mga kwentong bayan na pinalakas ng media at mga pelikula. Ang mga alamat tungkol sa mga malalaking nilalang ay matagal nang umiiral sa iba't ibang kultura. Bukod rito, ang modernong alamat ng Beast of Bray Road ay nagsimula noong 1936 at mabilis na kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng mga ulat ng saksi at mga dokumentaryo. Samantala, ang Beast of Bray Road ay naging sikat na paksa sa mga dokumentaryo, palabas sa television at mga pelikula na nagdaragdag sa misteryo at intriga sa nilalang na ito. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng Beast of Bray Road, patuloy itong nagiging bahagi ng kultura at imahinasyon ng maraming tao. Number 9. Loveland Frogman. Ang Loveland Frogman, na kilala rin bilang Loveland Lizard, ay isang legendary creature sa folklore ng Ohio, USA. Inilarawan ito bilang isang humanoid na palaka na may taas na humigit kumulang 4 feet, may balat na parang palaka at ang paa ay parang webbed toes. Ang alamat ng Loveland Frogman ay nagsimula noong 1955 nang isang negosyante ang nagulat na nakakita ng 3 kakaibang nilalang na nakatayo sa tabi ng kalsada malapit sa Little Miami River sa Loveland, Ohio. Ang mga nilalang na ito ay inilarawan na may balat na parang palaka at may hawak na isang uri ng wand na naglalabas ng mga spark. Noong 1972, ang alamat ng Loveland Frogman ay muling nabuhay ng isang pulis sa Loveland, si Ray Shockey, ay nagulat na nakakita ng isang kakaibang hayop na tumawid sa kalsada sa harap ng kanyang sasakyan. Inilarawan niya ito bilang isang nilalang na may balat na parang palaka, may taas na 3 hanggang 4 feet at may timbang na humigit kumulang 50 hanggang 75 pounds. Ang nilalang ay tumayo sa kanyang mga paa at tumalon papunta sa ilog. Ilang linggo matapos ang insidenteng ito, isa pang pulis na si Mark Matthews ay nagulat na nakakita ng isang katulad na nilalang sa parehong lugar. Pinatay niya ang hayop at natuklasan na ito ay isang malaking iguana na nawalan ng buntot na maaring nakatakas o pinalaya ng may-ari nito. Sa kabila ng mga ulat na ito, walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng Loveland Frogman. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang mga ulat ay maaring resulta ng maling pagkakakilanlan ng mga tunay na hayop tulad ng mga iguana o iba pang mga reptiles. Gayunpaman, ang alamat ng Loveland Frogman ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik, manunulat at mga mahilig sa misteryo. Ang mga kwento tungkol dito ay nagdaragdag sa kagandahan at misteryo ng mga alamat ng Ohio at ang bawat bagong ulat ng pagkakita rito ay nagpapanatili ng buhay na alamat ng Loveland Frogman. Number 10. Ropen.
Ang Ropen ay isang kilalang cryptid na sinasabing matatagpuan sa Papua New Guinea. Ayon sa mga ulat, ang Ropen ay isang malaking nilalang na may pakpak na parang paniki at may bioluminescent na katangian. Ibig sabihin ito ay naglalabas ng liwanag sa gabi. Ang mga lokal na alamat at kwento ay nagsasabing ang Ropen ay may kakayahang maglabas ng liwanag mula sa buntot nito na ginagamit nito upang manghuli ng isda at iba pang pagkain sa gabi. Maraming ulat mula sa mga lokal na residente ng Papua New Guinea ang nagsasabing nakita nila ang Ropen sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa mga isla ng Umboy at Manus. Ang mga ulat ng pagkakita sa Ropen ay patuloy na lumalabas na nagdudulot ng interes mula sa mga cryptozoologists at monster hunters. Noong 1994, isang ekspedisyon na pinangunahan ni Carl Bow ang nagulat ng pagkakita sa Ropen sa isla ng Umboy. Ayon sa kanila, nakita nila ang isang malaking nilalang na may pakpak na lumilipad sa gabi na may liwanag. Gayun din, noong 2004, isang ekspedisyon na pinangunahan ni David Wetzel at Garth Gessman ang nagulat ng pagkakita sa Ropen sa parehong isla. Ayon sa kanila, nakita nila ang isang malaking nilalang na lumilipad sa gabi at naglalabas ng liwanag mula sa buntot nito. Samantala noong 2006, isang dokumentaryo na pinamagatang Destination Truth ang nagulat ng pagkakita sa Ropen sa Papua New Guinea. Ayon sa dokumentaryo, nakita nila ang isang malaking nilalang na lumilipad sa gabi at naglalabas ng liwanag. Maraming eksperto ang nagsasabing ang mga ulat tungkol sa Ropen ay maaring bunga lamang ng imahinasyon o maling pagkakakilala sa mga hayop sa paligid tulad ng mga ibon. Ang Ropen ay naging bahagi na ng lokal na kultura at folklore na nagdudulot ng interes mula sa mga cryptozoologists at monster hunters. Ang Ropen ay nananatiling isang misteryo at bahagi ng folklore ng Papua New Guinea. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pag-iral, patuloy itong nagbibigay ng kakaibang kwento at interes sa mga tao.